No, so ngayon no, gusto kong sabihin sa inyo no na mag-ingat po tayo sa mga pananalita na ating binibitawan sa ating bibig. Mayroon akong sasabihin. Mayroong isang tao, gumagawa siya ng isang, kumbaga parang kulit, no, na parang isang laruan or ano ba yan. Dito na lang tayo sa drawing. Nagdo-drawing siya ng isang parang hindi mo maintindihan na siya lamang yung nakakaintindi kasi siya lamang yung may purpose kung bakit niya ginawa yun. Halimbawa, nag-drawing siya ng isang tao. Pinakita niya doon sa mga kaibigan niya. Anong sabi ng mga kaibigan niya? Hinusgahan siya. Sinabihan siya na ang pangit ng drawing mo, hindi ko maintindihan, hindi namin maintindihan, sino bang nag-drawing nito? Tignan mo, ganito, yung paa niya, ganito, yung bibig niya, yung tinga niya, yung kamay niya, pangit ng drawing mo, ang pangit ng drawing na ito, sinong nag-drawing nito, ang pangit. Ngayon, ang tanong, sa mga salita na lumalabas sa bibig ng kanyang mga kaibigan, sinong unang nasasaktan doon? Siyempre, siya ang unang nasasaktan. Kasi siya yung nag-drawing. Siya yung may alam kung bakit niya ginawa yun. Ganito yung forma ng drawing ng paa niya, ng ulo niya, yung kamay niya, yung tiyan niya, yung kamat, yung ano pa man. Hinuhusgahan siya. Nanahimik lang siya. Ganito ang nangyayari sa atin dito ngayon. Lalo na dito sa Pilipinas na full of manghuhusga ang mga tao. Ang mga tao, kung ano man yung makikita nila sa iyo, sa iyong pananamit, sa iyong itsura, sa iyong panglabas na kaanyuan, sa iyong kapansanan, sa iyong bahay, or anuman, hinuhusgahan ka ng tao kahit pa sa iyong trabaho. Pinagsalitaan ka ng mga masasama laban sa iyo dahil nga gusto nila perpekto ka sa kanilang paningin. Gusto kong malaman nyo na unang binabato ninyo ng ganitong masasamang salita ang Panginoon. Siya ang may gawa mo. Siya ang may gawa ng tao na magiging ganyan yung sitwasyon niya, ganyan yung sistema niya, ganyan siya pagkagawa ng Panginoon. Hinuhusgahan siya na bawat tao, sinong una nasasaktan yan at binabato? Ang Panginoon bago tatapo yan sa tao, dadapo. Kaya mag-ingat po tayo. Baka sa mga salita ng inyong bibig, nagiging kaaway kayo ng Panginoon. Ayon dito sa sinabi ng ating Panginoon, I am against you. Dito sa sulat ni Nahum. Kaya mag-ingat po tayo. Mag-ingat tayo kasi hindi ang pumapasok sa bibig ng tao as siyang nakakarumi. Kasi lahat ng yan itatapon, papasok sa tiyan at itatapon. Ang nakakarumi sa tao, ito yung mga lumalabas sa bibig, yung mga masasamang salita na hindi galing sa Diyos, kundi galing sa kaaway sa mga demonyo, sa demonyo kay Satanas. Na siyang kumukontrol sa isip at puso mo, na siyang naghahari sa iyo at nag-uutos sa iyo na magsalita ka na ganitong salita laban sa tao na yan. At hindi mo namamalayan na ang binabato mo na pala ang Panginoon. Darating yung araw, maniwala ka sa akin, ang sinabi ng ating Panginoon doon sa mga taong hinuhusgahan ng mga ganito, huwag kayong gumanti kasi sa Kanya siya ang magbabayad at siya ang gaganti. Kaya payo ko sa mga tao na hinuhusgahan, it's better for you na manahimik na lamang po kayo. Kasi ang tao na yan ang nagsasabi sa inyo ng mga masasama, hindi nyo yan kaaway. Intindihin nyo lagi. Kasi ang mga salita na lumalabas sa kanyang bibig galing sa demonyo, kay Satanas. Kinukontrol siya ni Satanas upang ikaw ay wasakin. Hayaan mo. Kasi ang unang binabato nila niyan, hindi ikaw, kundi ang Creator. Ang siyang gumawa sa iyo, ang siyang naglalang sa iyo. Huwag kang gumanti. Kaya kayo mga tao na nagsasabi nito, kasi marami sa atin dito na mga panghusga, lumalabas yung mga salita sa ating bibig na hindi natin namamalayan. Yawa ka, baliw ka, demonyo ka, Satanas, ganun.
Mag-ingat po kayo dyan sa salita na yan. Kasi ayon dito sa kasulatan, kahit sino man lamang na magsabi sa kanyang kapwa, baliw ka, ay delikado ka na maimpyerno. Ano pa kaya kung babatuhin mo ng mga masasamang salita yung tao dahil nga sa kanyang panlabas na anyo, sa kanyang sitwasyon sa buhay, sa kanyang pananamit, sa kanyang kapansanan, sa kanyang trabaho, income, or ano pa man ang nakikita mo na tingin mo na imperfect or imperfect para sa iyo. Mag-ingat po kayo. Baka ang lumalabas sa inyong bibig na mga salita na mga masasama ay galing sa demonyo na hindi nyo alam na pinagharian na pala kayo ni Satanas dahil nga ang mga salita na lumalabas sa inyo ay galing kay Satanas. Sa oras na ang mga salita na lumalabas sa inyong bibig ay mga ganitong mga masasama laban sa inyong kapwa, asahan nyo, pinagharian kayo ni Satanas. Kasi ang kasulatan mismo dito sa sinabi dito no, ang love about sa pag-ibig, pagmamahal, malinis yan at walang kahit uri ng dumi. Yan ang pag-ibig. Hindi mapagmataas, hindi mapaghusga. Malinis at banal. Kung yan mga bagay na yan, sinasabi mo lahat ng karumihan, hindi ka malinis, hindi ka banal, kundi ano ang natawag nun? Spiritually dead, demonic and satanist. So mag-ingat po tayo, baka ang mga salita sa ating bibig ay siyang magpapahamak sa atin pagdating ng araw. Pag hindi natin pipigilan yung mga lumalabas sa ating bibig, kung paano natin husgahan at sabihan ng mga masasamang salita ang ating kapwa. Baka pagdating ng araw, pagsisihan natin to, pagsisisi na hindi na talaga mababawi. Kaya mag-ingat po tayo. So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.